Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe si PBBM, nagalit na. Inutusan ng NBI. Kulong at impeach na sabay-sabay. Pinaaresto na si Bato at BP Sara. Base sa impormasyong nakalap natin sa social media, mismong si Yuse Claire Castro nang nagsalita na dalawa lang ang tinuturong dahilan kung bakit nagkakagulo ang gobyerno dahil kay Senator Bato de la Rosa at Vice President Sara, kaya sumasakit daw ang ulo ng Pangulo. Pareho na silang hinahabol dito, isang senador na nagtatago sa ICC arrest warrant at isang vice-presidenteng nagtatago din sa impeachment court, kaya kailangan na daw ni BBM itong tuldukan. Dalhin ni BBM sa hig si Bato de la Rosa, tapos utusan na ni BBM na mag-convene sa impeachment court ang Senado. Kaya ito, sabay-sabay nating panoorin kung paano si President BBM grabe nagalit na. Inutusan ng NBI, kulong at impeach na sabay-sabay. Inaaresto na si Senator Bato at Vice President Sara. Tara, panoorin natin to. Undersecretary, how prepared is President Ferdinand Marcos Jr. to issue, let me lay out the premise first. Kanina po sabi niyo it's up to law enforcement agencies, but law enforcement agencies are under the executive department. Ano po yung directive na maaaring ibigay ng Pangulo in the event of a standoff between law enforcement agencies, arresting officials, and yung Senate Sergeant at Arms or the Senate itself? As I've said a while ago, I do not want to speculate on matters like that. Mahirap pong mag-speculate kung mainit ang issue. Dahil kung may maibibigay tayong mensahe dito at hindi naman po ganun ang mangyayari, magkakaroon lamang po ito ng negatibong impression. Mayroon po bang attempts yung executive to have conversations with the Senate leadership apart from the meeting with the NBI last night para ma-iron out yung differences between the arresting party and the sitting senator? Sa ngayon ay wala pa po na ibibigay sa aking anumang mensahe patungkol po dyan. On the impeachment vote, ano po yung reaksyon ng palasyo doon sa naging result nung numero sa House of Representatives kahapon? Sa ating pagkakaalam, ang pinakahuling tala ng botohan na para ma-impeach ang Vice Presidente ay 257. Okay? Nagdesisyon po ang House of Representatives at nakita malamang nila ang mga ebidensya, sabi nga nila ay mas dumami pa ang sumang-ayon na ma-impeach sa pangalawang pagkakataon ang Vice Presidente, at ito marahil ay ayon sa mga nakita nila na mga documents or mga ebidensya na maaring maging dahilan para ma-impeach ang Vice Presidente. At sana kapag ito ay napunta na rin sa Senado ay maging patas ang mga manghuhusga, ang mga senador natin, para ito naman ay sa taong bayan. So, nagsalita na po ang House of Representatives at ito po naman ay kanilang trabaho at hindi po ito sinasaklawan ng Pangulo. Gaano po kakumpiyansa ang Malacanang na magpapatuloy ito sa isang actual trial sa Senate given the recent changes sa Senate leadership kahapon po? Trabaho po ito ng Senado. So, hindi po manghihimasok ang Pangulo. Nasa Senado na po yan, nasa kamay na po yan ng Senado. At kung ano man po ang gagawin nila dyan, kung ito po ay papabor para sa taong bayan o papabor lang sa iisang tao, bahala na po ang taong bayan na humusga para sa kanila. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Ay, good morning po, Yusek Claire. Nakarating na sa Pangulo itong warrant of arrest, and may directive na po ba siya sa law enforcement agencies on how to approach this? Similar po ba ito sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Nabalitaan po ng Pangulo ang nangyari kahapon at ang lagi naman pong utos ng Pangulo sa lahat ng enforcement agencies, sa lahat po ng pagkakataon, hindi lamang po dito patungkol kay Senator Bato, dapat lamang ay sumunod kung ano ang sinasabi ng batas. Si former Senator Antonio Trillanes, sabi niyo po kung magmamatigas po ang Senado sa pag-surrender kay Senator De La Rosa, it could lead to a constitutional crisis, with some legal experts now saying na hindi po pwedeng gamitin ang Senado bilang sanctuary to cuddle someone who's facing, let's say, a case or crimes against humanity charges before an international tribunal. Siguro po, anong view po natin sa ganitong
ginagawa ng ibang mga mambabatas. Again, who said that it will cause a constitutional crisis? Who Si said that? former Senator Trillanes Okay. din po. So, yung ginagawa po ng ganitong mga lawmaker using the Senate as a sanctuary, ano po ang magiging perception dito ng tao? Well, ayaw natin pangunahan ng mga senador, but dapat alam nila kung ano yung batas kasi mambabatas sila. So, alam nila kung ano limitasyon nila, ano lang yung kanilang authority, ano lang yung power nila, but they should not go beyond the law. Sunod na tanong mula kay Maricel Alili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, Senator Bato asks the President to protect him as a Filipino citizen. Ang sabi niya, sana isipin niya na siya ay Pilipino. President siya ng sambayan ng Pinoy. Sana alagaan niya lahat ng Pinoy. Iyan ang pakiusap ko sa kanya. Your response po. Maski naman po yung mga EJK victims ay humihingi rin po ng proteksyon sa gobyerno. So, ang akusadong katulad ni Senator Bato ay humingi ng proteksyon. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas. Ano po ba yung protection na pwedeng ibigay ng Pangulo kay Senator Bato if there is? Kapag kung naaresto man po siya, kung maaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya. And what do you think about the timing nung appearance po ni Senator Bato? He appeared yesterday before the Senate after more or less 6 months. And tiyempo siya doon sa impeachment sa Congress and doon sa change sa Senate leadership. What do you think about that, Yusek? Hindi po ako makakapagbigay ng opinion patungkol po diyan dahil wala po tayong komunikasyon nung pumunta diyan si Senator Trillanes. So kung na-timingan po ito, wala po tayong personal na kaalaman. But the fact that he appeared before the Senate, you think it's a positive development? That Senator Bato appeared, I hope he will appear every time he should be asked to work and to perform his duties. Thank you, Yusek. Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Ma'am, related po sa question on Senator Bato's plea to the President that the President protect him or every Filipino citizen for that matter. Nakapremise po yung pakiusap niyang protektahan siya sa posibilidad, and I quote, mag-isip-isip rin siya, referring to the President, na baka darating rin ang araw na ikaw rin, sir, ay malagay sa sitwasyon ko, malagay sa sitwasyon ni Pangulong Duterte. Ano ho ang komento ng palasyo dito? Is this a scenario that the President even thinks is possible when he steps down? Same situation and scenario as compared with the former President Duterte and Senator Bato, Being charged and arrested for a crime. and to be delivered to ICC, and to be surrendered to ICC. Perhaps hindi ho sa ICC, but being charged and arrested for something, for an offense. Sana tinanong niyo muna kung anong kaso. Kasi kung pag-uusapan natin kung madadala siya sa dahig, that's definitely impossible. Kasi ang Pangulo ay hindi nag-commit ng EJK. Ma'am, ito naman pong nababanggit nyo kanina na RA 9851. 9851. Okay. Ano ho ang official position ng pamahalaan ng Pilipinas tungkol dito sa ICC arrest? Of course, you said we do not recognize the jurisdiction of the ICC because we are no longer a member. But the fact na may arrest warrant po at ini-implement ngayon, ano ho official position ng gobyerno? Ang nagsampa po kasi ng kaso sa ICC ay kapwa natin Pilipino. At mayroon din po tayong obligasyon sa Interpol, mayroon din po tayong obligasyon na ang lahat ng dapat na managot ay managot. Dahil dapat din po natin proteksyonan yung mga di umano na nabiktima ng EJK. At ayon sa RA 9851 at maliwanag to sa Section 17, na kung meron na pong nakapagsimula na state or international tribunal patungkol sa pag-iimbestiga, ay pwede nating i-defer. Pwede nating i-waive yung ating karapatan at ibigay na sa international court ang pagpapaimbestiga. At yun lamang din po ang sinusunod ng RA natin dito sa RA 9851. Ang huli po, sabi nyo, ang mga senador, mga mambabatas sila at sana alam nila ang gagawin nila na naayon sa batas. At what point will the executive intervene pag nakikita po natin halimbawa na dapat i-implement ang warrant and the
Senate is becoming yung kanlungan, ika nga doon sa tanong kanina, ng isang fugitive? Depende po. Ayaw ko pong ilagay muna sa sitwasyon ang gobyerno sa maaaring ganitong kaguluhan. Dahil lahat tayo dito, ang mga mambabatas, ang executive department, alam po natin ang mandato at alam po natin ang limitasyon. So wala dapat na mang-aabuso ng kanilang kapangyarihan. Wait lang mga boss, sa lahat ng solid supporter na sumusuporta sa channel na ito, maraming salamat po. Gusto ko lang kayong invite sa bago nating YouTube channel. Nasa comment section yung link ng bago nating YouTube channel. I-click nyo lang yan para makapag-subscribe. Kaya tara, panoorin na ulit natin to. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, ma'am. Ma'am, doon sa recent rukos nga with sa Legislative Department, ano na lang po ang panawagan ng palasyo sa mga sambayan ng Pilipino, lalo na sa mga Duterte at Senator Bato supporters na sumugod pa sa Senado at ipakita ang kanilang galit sa gobyerno? At handa po ba ang palasyo sa mga kaguluhang ito? Galit. Kapag ka po ba, if ever mag-implement ng valid warrant of arrest or pagpapatupad ng utos ng isang korte, dapat po ba na ang mga Duterte at mga supporter ni Senator Bato ay maghasik at magalit sa gobyerno? Hindi po ba dapat tayong lahat, kahit anong kulay natin, ay dapat na tumutupad sa batas at pinapatupad ang batas? So, hindi po kinakailangang magkagulo. Alamin lamang ang batas, sumunod sa batas, at hindi kinakailangang gamitin ang puwersa. Di kailangang gamitin ang mga harassment na nagagaling sa iba't ibang kampo. Kasi po kagabi, parang si NBI Director Matibag ay namura pa ng mga supporters. Sino po ang nagmura? Mga supporters po Nino? nila Senator Bato no nandun sa labas ng Senado. Karamihan naman po yata sa kanilang mga supporter ay ganun po talaga ang estilo. So hindi po natin mapipigil, pero alam naman natin karaniwan sa mga Pilipino ay hindi po pala mura. Follow-up question mula kay Tristan Nadal, Newswatch Plus. Yusek, pahabol na lang po on ICC. Of course, sabi na rin po ng ibang eksperto, para maiwasan na yung mga ganitong problema on questions on enforcement of an ICC arrest warrant, is the best po talaga for the Philippines to rejoin the Rome Statute and the ICC. And sabi nyo rin naman po kanina, you're not concerned that the President would be sent to The Hague dahil wala naman po siyang kinupit na EJK. So, is it high time to review our membership or para po mag-rejoin sa ICC? Sa ngayon po ay hindi po, ang huli namin pag-uusap ng Pangulo, medyo matagal-tagal na po. Sa ngayon ay hindi ko pa po ito muling na itatanong. Ang huli niya pong sinabi ay hindi pa po magre-rejoin. So kung kinakailangan po sigurong aralin sa mga susunod ng araw, ay hindi naman po sarado ang Pangulo dyan. But sa ngayon, ang huli namin pag-uusap ay hindi pa po magre-rejoin. Yusek, good afternoon. May we know why there was no uplift meeting earlier today? Magkakaroon po ng meeting every 2 weeks. So ang susunod po na meeting ng uplift ay May 19. May we know po bakit nag-scale back ang frequency ng meetings? Do we think nag-stabilize na po ba yung conditions para mag-scale back po tayo ng bi-monthly meetings? Nakikita po kasi ng Pangulo na kahit hindi mag-meeting every week ngayon, ay nakikita po na tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng ating mga cabinet secretaries at ang ibang ahensya patungkol po dito para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. So, tuloy-tuloy pa rin po. Kahit hindi po nagmi-meeting na every week, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho. Thank you po. Hi, Yusa. Good morning po. We understand Malacanang wants to keep out of what's happening in the Senate as per your statement yesterday. But there being 3 senators since 2025, does Malacanang see it as something concerning, especially since all changes in leadership happen at the same time as the Vice President's impeachment? Well, everything that happens in the Senate it is within their power. It is within the authority to decide on all matters within the Senate. So, hindi po panghihimasukan ng Pangulo yung anuman po ang magiging desisyon ng Senado. But Yusek, why did the warrant of arrest for Sen Bato de la Rosa reach former Senator Trillanes first? Bakit po hindi na course through the government first po? Ang sabi po ng NBI ay nabigyan po sila ng kopya.
Dahil po sa ating pagkakaalam ay hindi ko naman po masasagot kung ano po ang personal knowledge ni dating Senador Trillanes. So kung nagkaroon po siya ng kopya, maaari po dahil siya ay parte ng nagsasagawa ng pag-file ng kaso noon. Pero I cannot speak for the Senator. Ma'am, can we get your expert opinion as a lawyer po? Kasi marami pong talks and opinions saying pwede pong arestuhin si Senator Bato de la Rosa at inside the Senate because the Senate's custodial power doesn't supersede the warrant unless the SC intervenes. Ano po ang opinion niyo dito? Not as a palace press officer, as a lawyer. Okay, meron po kasi tayong batas na RA 9851 at ito naman po ay pinatotohanan din ng DOJ na meron po tayong dalawang choices. It's either surrender or extradition. Ang Supreme Court po ay nagpalabas ng Supreme Court circular regarding extradition, but it refers only to a requesting state. And we can say that ICC is not a state. So, hindi po siya applicable na pag-usapan. So, sa ngayon po, ang umiiral po sa atin at ipinapatupad po ay ang RA 9851. Sunod na tanong mula kay Christian Yasores, DZMM. Ma'am, may we know lang din po if the palace received a copy of the warrant of arrest of the ICC and ano po ang reaction ni Pangulo nung lumabas po yung balitang yun? Meron po ba siya mga orders about the arrest warrant? Hindi po namin maibibigay kung ano man po ang konkreto na pahayag patungkol po sa warrant of arrest. Hahayaan po natin ang mga law enforcement agencies po natin at ang mga ibang ahensya na nakakapaloob dito ang siya pong magsalita patungkol po dito. But how will the government implement or enforce that arrest warrant, ma'am? Paano po i-enforce ng mga law enforcement agencies when, one, hindi na member ng ICC ang Pilipinas, and second, the Senate has declared protective custody over Senator De La Rosa? Okay, again, sasabihin ko po, ano ba ang umiiral na batas sa atin? Hindi po tayo miyembro ng ICC. Ang umiiral po na batas sa atin ay ang RA 9851. At yun po ang ipapatupad sa anumang pagkakataon dahil ito naman pong RA 9851 ay nagamit na rin po ng Supreme Court sa ibang mga kaso. So, ano po yung next question? May pangalawa po. Kung yung about naman po doon sa declaration ng Senado na merong protective custody over Senator De La Rosa kasi may concerns, ma'am, na dahil may ganung posisyon ang Senado, baka raw po mahirapan yung law enforcement agencies to enforce or i-arrest si Senator De La Rosa. Meron po na natawag na privilege para hindi po hulihin ang sinumang senador habang nasa session kapag siya po ay nasa vicinity ng Senado. But alam po natin na ito ay may limitasyon. Kapag ka po ang isang krimen na nagawa ay may penalty na more than 6 years, hindi po mag-a-apply itong pribilehiyo na ito. Yusek, just to clarify, sabi niyo bahala na po yung Senado tungkol dun sa impeachment since na-impeach na si VP Sara doon sa House. But for the record, the palace is for the holding of a trial given na may mga rumors nga na baka nga hindi mag-hold ng trial given the leadership change. So the palace is for the holding of the trial. Ayokong sabihin na the palace is for the holding of the trial. Ganito po ang gagawin natin. Alam po natin, since the time na nagpaumpisa ang Pangulong magpaimbestiga sa flood control mess, ang sabi niya, managot ang lahat na managot. So, hindi naman po pwede maging exemption, no? Or ma-exempt itong impeachment trial. Dahil kung may dapat na mapanagot, ay dapat na managot. So, pangkalahatan po, sa lahat na maaaring may akusasyon, so dapat lamang po na magkaroon ng pagdinig, malaman kung anong katotohanan, hindi para husgahan agad ang sinuman. Sunod na tanong mula kay Tina Maralit, The Manila Times.
Hi, Yusek. Yusek, naging maugong na naman po ang usapin sa cabinet revamp. Kabilang po dito yung sinasabing resignation di umano ni DICT Secretary Aguda, although he already denied this. Pero may mga umugong din po na pati si acting DBM Secretary Toledo at LG Secretary Remulla ay nasa chopping block daw po. Has the President mentioned anything about making changes in his cabinet? Sa ngayon po ay wala pa rin pong ipinapaabot sa atin na update. Pero kapag mayroon, ibibigay ko po agad sa inyo. With everything that's happening now, Yusek, is the President's trust and confidence in his cabinet secretaries still fully intact? Yes. Salamat po. Ma'am, on the cabinet changes, ngayon po pumapatak, exactly 1 year ago yung election. So ngayon po maglalaps yung 1-year ban on those who ran in the 2025 midterm election. Sino-sino pong mga kumandidato yung itatalaga ng Pangulo sa kanyang gabinete or other agencies? Siguro kapag meron na po akong listahan, ibibigay ko po agad sa inyo. Ayokong pangunahan ng ating Pangulo. Pero kasama po ba si dating Interior Secretary Ben-Hur Abalos? Hindi ko po masasabi sa ngayon. So, mga kailan po? Pero at least, ma'am, can you at least confirm if talks are already underway and at least ilan yung tinitignan nating mga dating kumandidato na hindi pinalad na maaring i-appoint? Kaya love kita Kate. Wala pa. Ibibigay ko yung update sa inyo. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento mo sa ibaba at ating pong babasahin isa-isa.